pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang anggin. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain. Nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaraptan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaraptan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaraptan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning.
At mga kapatid, simulan natin ang araw na ito nang nagbibigay papuri at pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat ngayong umaga. No? At mahalaga ho ang araw na ito. Ito po ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan o yung tinatawag nating liturgical year. Sa ganitong paraan natin ipinagdiriwang ang kadakilaan ni Kristo bilang ating haring totoo. Kadalasan, karaniwan, pag natatapos ang isang labanan, contest, kompetisyon, sa huli laging may awarding, recognition, may coronation. Kaya mga kapatid, tama lang, dapat lang nating ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating tunay at nag-iisang hari ng ating buhay. Palakpakan muli natin ang ating Kristong Hari. Siya ay nagtagumpay sa kanyang ginawa at laging ginagawang pagliligtas sa atin. Alam nyo, araw-araw tayong pinaglalaban ni Kristo. Tandaan nyo yan. Araw-araw kang pinaglalaban ng Panginoong Jesus Nazareno. At kaya nandito ka pa, araw-araw din siyang nagtatagumpay. Pilit ka mang agawin, kunin ng kalaban, ipaglalaban ka ng Panginoon. Kaya nga ang tanong natin ngayong araw na ito, kailan? Paano mo pinaghahari ang Diyos sa buhay mo? Paano mo pinaghahari ang Diyos sa pamilya mo? Siya pa rin ba ang haring nasusunod? Ang haring sinusunod mo? O madalas, kung hindi hinahayaan mo na lang na sino-sino, ikaw ang laging naghahari-harian sa buhay ng ibang tao. Pag sinabing naghahari, nasusunod. Kaya simple lang ang tanong, siya pa rin ba ang nasusunod at sinusunod mo? O ikaw ay parang isang uto-utong na sunod-sunuran lang kahit sa maling tao, kahit sa masamang tao. O baka naman, ikaw itong naghahari-harian na sa buhay ng ibang tao. Sa unang pagbasa, napakaganda muli na balikan natin kung anong klaseng hari si Kristo. Siya ay isang mabuting pastol. Parang napaka-extreme. Pag sinabi nating hari ng mundo, nasa isang kaharian, nakaupo sa trono, may suot na ginintuang kapa, may koronang ginto. Ang katapat niya, pastol. Nandun, sa labas. Si Kristo ay mabuting pastol na nag-aalaga, nagtatanggol sa kanyang mga tupa. Huwag nating hayaang tumigas ang ulo natin, ang puso natin sa pagsunod sa Diyos. Si Kristo ang mabuting pastol na kusa. Personal siyang nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Nandoon siya, kasama ng kanyang mga tupa, kasabay ng kanyang mga tupa. Kaya ang kanyang mga tupa, kilala siya, sapagkat lagi siyang kasama. Hindi kagaya kung minsan ng isang bata na pinalaki, na lumaki, hindi ng kanyang sariling magulang. Kung hindi ka mag-anak, yaya, o kakilala. Kaya yung bata, hindi ka agad sumusunod sa kanya dahil hindi siya kilala. Pero ang Panginoon, siya mismo,
Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ipinaalala sa atin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit dumating si Kristo sa mundo? Para ang pagmamahal, ang pag-aalaga, ang pagliligtas ng Diyos, hands-on. Kaya nagkatawang tao si Kristo. Para siya mismo ang gumawa ng mga tinuturo niya. Para si Kristo mismo ang gumawa ng kanyang inuutos na manalig, na magpatawad, na tumulong sa kapwa, na magmahal, pinaglaban, pinagtanggol tayo ni Kristong Hari nang walang dahas, nang walang gamit na sandata, nang walang kayamanan sa mundo, nang walang koneksyon ng mayamang tao. Pinaglaban tayo ni Kristo gamit ang kanyang tama at mabuting halimbawa. Kaya nga natouch ako nung kinuwento ni Bishop Bacani noong minisahan natin dito ang yumao nating si Father Fernando Carpio. Ano ang sabi ni Bishop Bacani? Minsan daw dito noon may isang tao, lalaki, sumapak sa panga ni Father Carpio. Sabi ni Bishop Bacani, ang laki pa naman ng panga ni Father Carpio. Pero pagsapak sa kanya, ano ang ginawa ni Father Carpio? Hinarap ang kaliwa at ang sabi, eto pa. Napakahirap maging mabuting halimbawa. Pero sa ganyang paraan, niligtas tayo ng Panginoon. Patahimikin mo ang mayabang ng kapakumbabaan. Talunin mo ang madamot ng malasakit. Pabagsakin mo ang mapagsamantala ng respeto sa kapwa. Sa panahon ngayon, sa mundo ngayon na mas mabilis, mas madali ang manghusga at magkanya-kanya, hindi pa rin tumitigil ang Diyos na magpaalala sa atin na ang kadakilaan sa paggawa ng kabutihan sa mundo ngayon, ang dapat mo pa ring unang iniisip, hinahangad, ginagawa. Maging tanga ka man sa mata ng tao, yan ang magdadala sa iyo sa kaharian ni Kristo. Ang kabutihan, hindi lang pinag-uusapan. Ang kabutihan, lalo na, hindi lang pinipintasan, kundi sana tinutuloy, tinutularan. Sabi nga ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon, anuman ang ginawa mong pagtulong sa kapwa, lalo na sa pinakamaliit, ay ginawa mo sa akin. Hindi ka man kilalanin, hindi ka man pampasalamatan at maalala sa anumang pagtulong na ginagawa mo ngayon, isang araw, yan ang magdadala sa iyo sa kaharian ng Panginoon. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagtatapos ng taong ito ng liturhiya, pahalagahan, patibayin natin ang pagkilala kay Kristo bilang haring masusunod araw-araw. Tularan natin ang halimbawa ni Kristo na iniwan sa mundo. Taglay ang dasal at ang pag-asa na matapos ang buhay natin sa mundo, sa araw ng paghuhukom, makakasama tayo, makikilala tayo ni Kristo kung paano natin kinilala ang mukha niya sa mga nagugutom, nauuhaw, may sakit at naghihirap. Madaling tandaan, hindi dapat kalimutan. Anuman ang gawin mo sa pinakamaliit na ito,
ay ginawa mo sa poong Jesus Nazareno. Amen.